against them, and in whose spirit is no deceit. When I kept silent, my bone wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy on me, my strength was sapped as in the heat of summer. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Therefore, let all the faithful pray to you while you may be found. Surely the rising of the mighty waters will not reach them.
God be the glory. Praise God! Hallelujah! Tunay nga po walang imposible sa ating Diyos na buhay. Na tayo po sa mga oras na ito ay sama-sama sa kanyang manalat na tahanan, na tayo po ay malusog, malakas. Hindi po, iyan po ay isang katunayan ng glory, ng katibayan ng walang imposible sa Diyos na tayo nandito ay nakatayo. Kaya naman po, awitin po natin ating simbahan. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you.
kawitan sapagkat ito po ay pagbabalik natin pasasalamat sa ating Panginoon sa kabutihan ginawa niya sa ating buhay. So ayun po, bago po tayo dadako sa anumang party na bahagi ng ating Panginoon, i-welcome po natin ang kapatid dito sa panambahay ng ating Panginoon, yung kapatid ni Brother MJ, si Sister JM at saka si Sister Daddy po. Welcome po sa bahay, sa gawain ng ating Panginoon. Alam po namin na hindi po to accident, kundi ito po ay simula ng pagsasama natin dito sa gawain ng ating Panginoon. Amen. So ayun po, tunay nga na palad po natin na nandito na tayo ng tagumpay sa isang linggong pagsubok na ating mga pinagdaanan sa anumang meron natin sa bawat buhay natin, sa everyday na routine ng ating buhay. Tayo po'y pinagtatagumpay ng ating Panginoon dahil lagi natin siyang kasama. So, dito po ay, alam ko po, mayroon pong gusto magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat, binigyan po siya ng isang taon. Tama ba? Isang karagdagang taon na pinagtagumpayan. Kaya natin to. Pinagtagumpayan natin sa anumang pagsubok na pinagdaanan, mga pagpapala na binibigay ng Panginoon sa buhay niya. Ayun po, tawagin po natin ang celebrant. Ating kapatiran po, si Sister Janelle po. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi binigyan niya naman ako ng isang sa panibagong taon na patuloy na pinagpapala tsaka pinapalo din. Ayun. Patuloy siyang kahit na maraming pagsubok, minsan minsan kahit na nasa harapan natin yung Diyos, siya yung mismo yung gumagawa ng paraan para siya yung gumagawa ng paraan para hindi tayo lalong mapalayo sa Kanya. Yun lang. Maraming nagpapasalamat ako sa Diyos. So, ayun po, salamat sa ating kapatid sa buhay ni Sister Janelle na nakita naman po natin yung pagkilos ng ating Panginoon sa buhay niya, sa pamilya niya. Tunay nga, napaka-bless niya sapagkat nakasurround po siya sa mga sa family na andun yung faith sa ating Panginoon, andun yung panalangin. Kasi alam naman po natin kung gaano ka-powerful yung panalangin. Basta patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa blessing na nakasama namin si Janelle sa everyday, tapos sa pag-celebrate ng kanyang birthday, tapos yung blessing na binigay sa kanya ng family niya, ng kapatid niya, o di ba? May bagong phone ka na, di ba? So ayun po, salamat po sa Panginoon sa buhay ni Sister Janelle. Then, meron pa po bang gusto magpasalamat sa ating Panginoon? Celebrate ulit bukas, di ba? Sabay ganun. Ayan po, ha? I-advance na daw po. Paano po yan? Yung ating lingkod ng ating Panginoon, alam naman po natin yung mga sacrifice na ginawa niya sa buhay, sa bawat isa sa atin. Hindi po madali, di ba? Hindi po madali yung magkaroon ka ng madaming kumbaga madaming anak, yung ganun, di ba? Hindi po madali yun, pero alam po natin na hindi nagkukulang ang Panginoon sa buhay niya. Hindi din siya nagkukulang sa atin na alam kong lahat tayo ay lagi niyang pinapaalalahanan, lagi niyang tinutugon sa ating, tinataas sa ating Panginoon. Alam ko kung hindi niya tayo nakakalimutan. So ayun po, kinuha ng bata. Yung daw po, celebrant daw po, gusto mag-testimony kung gaano kabuti. Ay, hindi daw.
Kuya Pao kasi. So, ayun po, sino po? Sino po? Mamaya na lang daw po. Red carpet daw po. So, ayun po, sino po dito? Uy. So, ako na lang po. So, ayun po, salamat po sa ating Panginoon na patuloy yung andun yung pagkilos niya sa buhay ko. Sige. So, ayun po, salamat sa Panginoon sa pagkilos niya sa buhay ko. May pagsubok na matinding pagsubok na pinagdaanan. Pero, pinaremind sa akin ng Panginoon, sabi nga sa kanta natin, nothing is impossible. So, ayun po, pinapanghawakan ko yung mga salita ng ating Panginoon lagi sa panalangin, sa prayer po, kasi alam ko po kung gaano ka-powerful, kung gaano tumugon yung Diyos natin sa akin. Kasi kung sa iba po, parang ano pang tawag sa word na lugmok, gano'n yung parang mabilis na lang manghina, gano'n. Lalo na po sa physical health ko po, yung bukol ko, di ba? Yung bukol ko po talaga, patuloy ko tinataas yun sa Panginoon. Lagi, nung last Sunday na-remind ako kung gaano kikilos yung Panginoon sa buhay natin, yung sa number 3 nga, minayti ko nga po yun. Yung na-remind ako kung sa ibang tao po, napaka-imposible, pero sa Diyos natin ay walang imposible. Lahat po yung basta patuloy lamang po tayong panghawakan yung faith na meron tayo, yung mga salita ng Diyos na natanim sa ating puso. Kasi manghihina ka sa bagay na yun, pero alam ko, hindi ako pabayaan ng ating Panginoon. Patuloy na akong pinapalakas, lalo na po sa pag-attend ng mga ganito, di ba? Kasi alam ko po, ito yung nag-grow sa atin, hindi lamang sa mga physical na bagay, bagos yung spiritual, mas lalo po tayong pinapatibay ng pagdalo ng mga gawain ng ating Panginoon. So, ayun po mga kapatid, praise God. So, sino ba kung gusto magpasalamat sa ating Panginoon? Mayroon pa po ba? Ayun, may gumagano dito sa harapan ko. So, ayun po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Sister Kim. Ang ganda ng mic natin dito. Ayun, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil meron na akong pray agad pagka may mga problema. Kasi nung nakaraang gabi, nasa taas, share ko lang mga kapatid nasa taas kami ni Pao at saka ni Paton. Sila ni Paton nandun sa kwarto, tas ako nasa balkon. Ngayon nagulat ako kasi yung damit niya na hinubad, hinagi sa akin. Eh di nagmamadali ako, sinundan ko siya kasi si Paton nasa taas nung loft bed ni Cesar. Pagpasok ko dun sa kwarto, papagalitan ko sana siya. Sabi ko, bakit may iniwan si Paton? Baka malaglag. Bakit hinagis mo sa akin to? Di mo na lang inabot kanina. Ginaganon ko siya. Parang pinagalitan ko siya kasi nga baka biglang mahulog yung bata. Tapos sabi niya, ano pinagsasabi mo? Hindi ako umalis dito. Yung damit na yan, nandun yan nakalapag. Sabi ko, ano kaya yon? Siyempre, di ba, yung nung mga time na dati pa, siguro kung nangyari sa, hala, may multo na. Lumipad na yung damit. Ganon. So, yung bagay na yon, natutuwa ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng yung tipong hindi ka yung kakaba-kaba na, hala, baka may multo na talaga dito sa bahay. Ganon. Siyempre, pero hindi totoo naman na may bad spirit, pero yung mga bad spirit na yon, dapat hindi ikaw ang takot sa kanila, kung hindi sila ang takot sa'yo. Kaya hindi pwede, hindi ko magiging tropa yung mga masasama. Tapos nung time na yon, pinag-pray ko yung kwarto namin, yung lugar na yon, yung balko na yon, kasi hindi ako papayag na may mga bagay doon na makakapanakot lalo na sa mga anak ko, lalo na sa kanila kasi sila mga bata pa lang, baka biglang sa sobrang takot, may mahulog sa hagdan. Ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi pinaalala niya sa akin na hindi ako dapat matakot. Kung hindi, ipanalangin ko yun at sila yung matakot at manginig sa panalangin na gagawin ko. Kasi hindi yun, kung mga time dati, sasabihin ko sa sarili ko, hindi yun biro, binato ka. Binato ka ng damit.
Pero yun nga, talagang kinaklaro ko kay Pao. Yun mga kapatid, isang paalala na buhay po yung mga kalaban natin, buhay po yung masasamang spirito na yan, buhay po yung demonyo na pwedeng guluhin, pwedeng linlangin tayo. Kaya wag po tayong nasa himpapawid po sila, hindi po sila joke, hindi po sila basta-basta, pwede po nila tayong masaktan, pwede po nila tayong madaya, pero ang importante po, kailangan, alam po natin kung sino yung nilalapitan natin, kung kanino po natin itataas, at dapat silang matakot at manginig nga sa atin. Kaya yun mga kapatid, sa Diyos po ang paborito pagsamba. Then my Ayun po, salamat po sa ating Panginoon sa buhay ng ating kapatid si Sister Kim na hindi nadala, kung hindi tayo dapat talagang matakot sa anumang mga bad spirit. Alam naman po natin, di ba, lagi natakil lang po din yun sa atin dito na hindi yung kaaway natin yung mga tao, kundi yung mga kaaway natin yung nasa himpapawid. So ayun po, napaka-powerful po ng panalangin dahil doon po, ano ba yan? Tawag doon? Basta yun na yun. Oh, yun. Yung surrounding mo, pag puno-puno ng panalangin, hindi basta-basta makakalapit yung ano, tas i-review mo lang po yun sa pamagitan ng ating Panginoon. So, ayun po, meron pa po gusto magpapasalamat sa ating Panginoon, si Brother MJ po. Sasabay niyo na din. Ay, sasabay na. Oh, diretso na. Tapos cellphone ko na. Sabay na doon. Sasabay ko na yung verse. Ayan. Cellphone ko na rin. Sir, Pag muna. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa araw-araw na hinga, araw-araw na blessing, araw-araw na guidance, kahit puyat, mabangon pa rin, di pa tumatagos. And, nagpapasalamat ako kay Lord kasi nadala ko dito yung kapatid ko tsaka yung pinsan ko. Next time, madadala ko rin yung parents ko, mga iba kong pinsan and mga tito ko and tita ko. Yan. Yun po, sa Diyos ang pupuri sa lahat ng biyaya. Mga Hebreo, verse 4, chapter 12 to 13. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na nasa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Parang siguro pang matlo na ata itong verse dito sa na-encounter ko. So, ang unawa ko dito is gaano man ka tigas yung tao, gaano man ka kunat, basta magpatuloy ka lang na sharean, taniman ng word ni Lord, mawawala lahat yan ng mga nagpapatigas sa kanya, kahit sa sarili mo. Pag tinataniman mo na sa akin na lang, the more na tataniman ako ng Word of God, ng salita ng Diyos, mas nagkakaroon ako ng wisdom, mas nag-grow ako, hindi lang mentally, pari spiritually nag-grow ako. Yun lang po, sa Diyos ang pabuli. Ay, si brother. Hindi. Nagpapasalamat ako kay Lord na buhay yung kumpara mo lang buhay yung salita ng Diyos. Grabe magbigay ng blessings sa Lord. Hindi niya ako pinapabayaan yung pamilya ko. Yun lang. Diretso na. Okay. si Aris.
Alam ko, naka-hydro dip yung mic eh. Itong ginto eh. Hindi ko alam kung hawakan ko ba o isasangla ko eh. So ayun, rekta na po ako sa word. Ang salita po ng Panginoon is talagang napakatulis po. Ang may nagsabi sa akin isang pastor na, alam mo ba, Johnson, ang salita ng Diyos ay kakaiba sa lahat. Ito talaga ang pinaka the best sa lahat. Sabi nung isang survey, ang pinaka mabenta daw book sa kasaysayan is yung Harry Potter. Pero hindi niya alam na ang pinaka mabenta talaga sa kasaysayan, more than 5 billion na ang nagastos. Ang nakopy, Bible pa lang yun. Sa buong history yun na. So, ganun po siya. Tapos sabi ng pastor, alam mo ba Johnson, ang salita ng Diyos is kakaiba. Alam bakit? May lumapit sa kanya isang teacher, lumapit sa kanya isang judge, isang abogado. Pastor to, lumapit sa kanya, bakit hindi ka na lang magturo ng pamumuhay ng tao? Mga tungkol sa mga pagtatanim, pagninegosyo, or di ba di ka magtuturo ng encyclopedia kung anong dagdag analysis sa mga tao? Sabi ng pastor, sige, ganito na lang. Bigyan mo ko ng isang tao na nagbago ang buhay dahil nagbasa ng encyclopedia, nagbasa ng business book. Isa lang. Tapos, tumahimik yung abogado, tumahimik yung guro, yung judge. Na sila sa forum sila. Kaya sabi ng pastor, sige, sa isa pa lang di mo kaya bigay. Pero ikaw, kaya ko magbigay ng 1,000 testimony, 1,000 na prostitute na nagbago ang buhay, 1,000 na buhay na galing addict, naging matino ang buhay dahil nabasa ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, ganun talaga ka-sharp yung salita ng Diyos. Tatagos talaga sa puso mo. Parang katulad ng service sa Japan na yung parang ang salita ng Diyos is parang tubig. Tulo ng tulo siya sa bato. After 10 years, yung bato ng buhay, unti-unti na siyang lumalalim. After 30 years, lumalalim. After 50 years, napakalalim. Na ibig sabihin, yung salita ng Diyos parang tubig. Kaano katigas ang puso ng tao, tatagos talaga yung salita niya. At sabi niya dito, walang nilalang nakakapagtago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya, tayo'y magsusulit ng ating mga sarili. Katulad ngayon, alam niyo ba ako'y habang nagpupuli sa Panginoon, sabi ko, Lord, thank you sa panahon, thank you sa init. Alam bakit? Kasi pambansa, nagtatago sila para lang makapagpuri sa Panginoon. Ang pagpuri nila sa Panginoon, walang music. Tayo may music. Ang pagtatago nila, mas mainit pa dito kasi nasa ilalim sila ng lupa. Mayroong iba sa ilalim ng kuweba pa nga eh. Para makapagpuri lang. Kasi pag malaman sila, patay talaga sila. Kasi pinagbabawas sa ibang bansa. Pero tayo, kalaban lang natin init, pero tayo nakakapagpuri sa Panginoon. Katulad lang kasi dapat pag-excited tayo. Habang may panahon at lakas pa tayo magpuri tayo sa Panginoon. Once matapos na, kung darating ng time ng end times, hindi mo na magagawa yung pagpupuri sa Panginoon. Habang may lakas pa tayo, may kakayanan, kahit pangit pakiramdam mo, magpuri tayo sa Panginoon, diba? Mamaya-maya, wala na yan. So, yun po yung masasabi ko. Ang salita ng Diyos talaga is talagang the best talaga yan. Hindi lang siya nakakapagpatuwid ng tao, hindi siya nakakapagpaturo ng tao, hindi naman nakapagbago ng tao. At the same time, tinutuwid ka niya sa pamumuhay. Nililid ka niya sa tamang daan. So, napaka-importante at nakapahalaga po na salita ng Diyos na babasahin natin araw-araw. Katulad ko, everyday, may binabasa akong spiritual food, pagkain spiritual, para mag-lead sa akin kung anong message sa araw na to. At the same time, mamamiss ka sa message kasi sometimes yung message ma-apply mo talaga sa araw na yun. May problema ka itong araw to, tapos bukas may pinoproblema ka, tapos kinabukasan, pabuklat mo, yung message ng yung delivered na book, yung tumpak na kailangan mo talaga. So, ganun ka the best sa salita ng Diyos. Ang haba ko, no? Kasi napakaganda talaga ng verse na to. Even to na natin to dito last 3 times na, sama nga si CJ, 3 times na nga eh. Pangatlo, pero talagang the best po talaga. So, yun na po yung masabi at ma-add ko po sa verse na to. Purihin ang Panginoon. Prayer na ba?
Ako na. Sa akin na yung mic eh. Good kasi ito eh. Ayaw ko lang bitawan. Ayaw ko ng bitawan eh. Pag nawala ito, pastor, ibig sabihin nasa bulsa ko. Alam mo na, sa lahat ng sa lahat ng... Ay, meron pa pala. Announcement po. Hindi, ano lang, papatotoo lang ako. Habol ako. So, iyan ko na rin tong verse. Baka sabihin nyo, exempted ako dito eh. So, ang salita ng Panginoon para sa akin ay napaka-powerful higit sa kahit ano. Dahil tested namin yun ni Boss MJ na kung ano yung salita namin na sinasabi namin, yun yung nangyayari. Hindi kayo naniniwala. Naniniwala ba kayo? Hindi kayo naniniwala. Before, sabi namin, paano kaya kuya kung magkaroon na tayo ng powder coating? In the following months, nagkaroon. Paano pa lang yun ha? Paano pa yung i-claim mo na, Lord, thank you dahil bibigyan mo kami nito. So yung power ng word mo, kung ano yung lumalabas sa bibig mo, posibleng mangyari at nangyayari talaga. Paano pa yung ano ng Panginoon? Then, okay lang ba? Ipatotoo ko rin sa'yo. Si Brother MJ kasi, hindi siya nagkukulang ng pag-attend. Ate, punta ka sa church. Minsan. Mama, punta kayo sa church. Kala natin walang effect yun, walang nangyayari, pero purihin ng Panginoon, nandito na sila ngayon. Nakita nyo yun, yung pagkilos ng salita ng Panginoon. Napaka-powerful niya para sa akin. Then, yun na lang yung may share ko doon. Yung patotoo ko naman is yung sa darating na birthday ni Mama. Happy birthday, Ma! Ngayon pa lang. Yung sabi ko nga na kung ano yung sabihin mo, yun yung mangyayari yun yung mangyayari. So sabi kasi ng mom ko na ganito, gusto ko ganyan, mas may plano kami ni Kim na mas maganda kaysa sa plano niya. Then ayaw niya, although naghanap kami ng medyo mura-mura, kaso sa mahal talaga kami napunta. Tapos sabi ni Mama, mahal anak, huwag na tayo dyan. Sabi ko, magiging masaya ka ba? Nagko-compute bago ang lahat. Sabi ko kasi, Lord, may hawak akong ganitong pero may pera naman kaso naka-budget na eh. Pero dahil nga, syempre, mas nananaig yung pagmamahal, hindi mo iisipin yung gastos eh. Then pinag-pray ko yun kay Lord na, Lord, ipoprovide mo po yung ganitong bagay na kailangan namin and God will provide. Sabi ko nga, kung ano yung sabihin mo, yun yung mangyayari. Hindi na kami natutulog. So, sobrang daming dumating na project. Bago mag-birthday, si Mama purihin ng Panginoon dahil sobra-sobra pa yung amount na talagang nilaan ko sa kanya na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Hindi mo naman kasi pwedeng, boss, balik ka na lang. Imagine mo, taga Cavite, taga Laguna. Dinayo ka. So, ang tendency, entertain mo, di ba? So, purihin ng Panginoon dahil ang tinitingnan ko is yung blessing na galing sa Kanya. Ang tinitingnan ko yung pagkilos niya sa buhay namin. Hindi naman puro blessing kasi meron din naman kaming negative sa bahay na hindi naman mawawala yan sa pamilya eh. Pero ang pinapasalamat ko dito na nakatayo ako dito ngayon, then masaya ako na hindi naman ako ganun kadaming pera pero naibibigay ko yung pangangailangan ng mga anak ko, nadadala ko sila kung ano yung mga gusto nila. Then, yan, higit sa lahat na yung pinagpaguran ko ng ilang linggo, ilang araw, is hindi na pupunta sa ospital para lang ipagamot sila. Sa Diyos ang papuri dahil andyan ang presensya niya para gabayan ang mga anak ko. Dahil good health pa lang talagang apaw-apaw na ang pagpapala na ibibigay natin sa kanya. Kasi imagine niyo kung buong linggo, buong taon kayong nagtrabaho tapos sa pagsusustento lang sa ospital mapupunta, di ba? So mas wala nang hihigit pa sa good health ng mga anak natin. Kaya purihin ang Panginoon dahil Brother Anthony nandyan din, si Nene. At welcome, ano bang pangalan? Madam Julie and ano bang pangalan mo? Dani? Madam Dani, sana hindi, tawag dito. Sana makasama namin kayo dito, tuloy-tuloy na. And welcome kayo sa family namin, sa spiritual family. Ayan.
Kaya, sa Diyos ang papuri. Praise the Lord. Mayroon yan eh. Hindi nga nagagawa, ginto kasi. So, yun, tayo po dadako sa pagkarat ng panalangin. So, dapat, magaling talaga yung Panginoon bro, kasi si Ate B parang ako. Tanungin mo si Pastor ha, dapat pumunta siya. I-double check mo, dapat pumunta talaga siya. Pagpunta ko na Pastor, dapat pumunta kayo, walang tanggihan to. Sa akin, pwede ka tumanggi, pero sa akin, Pastor, hindi. Susundin ka, may oras na doon. Tapos, paano yan? Yung sila ni Pastor, yun na ipakita mo sa labas. Eh, paano yung wala kong load? I-save mo na, wala kang excuse. I-print mo, ilapida mo, unsa ba? So, Bisaya. So, yun po. Galing ng Panginoon sa buhay niya. Ako nga, nung birthday ko, talagang, yung ini-invite ko talagang, bro, nag-down na ako, dapat pumunta kayo. Pero marami pa rin hindi pumunta. So, ayun, tayo po idadako sa pangkalatang panalangin. Itong church po na to is nagpipray po tayo lagi sa bansang Pilipinas, sa lahat ng nanunungkulan nito, at sa bansang Pilipinas mismo, sa church na to, sa mother church, sa mga pastor. Sinasanay po ang church na to ang pag-pray po ng intervene prayer sa mga sa bansa, minsan sa mundo. So, habang ako mag-pray po, konting katahimikan po kasi ang harap po natin ay Diyos na buhay. Hindi po Diyos na gusto natin, kundi siya ay Diyos. Hindi po natin siya hindi siya Diyos na, ay, nakakaintindi naman. Hindi. Dapat maging show po tayo ng reverence o respeto sa Kanya pag tayo pray. Pag may marinig po akong nadidistract ako sa prayer, hinto po ako at atay ko po kayo matapos. So, konting katahimikan po. So, let us pray. Yun po ang ating ulo. Oh, Heavenly Father, Creator of heaven and earth, You are the monarch of the universe. Thank you, Ama, sa araw na to. Salamat po sa panahon. Ama, kami po'y lumalapit upang magpuri at magpasalamat sa kabutihan Niyo po, Ama. This past few days, Ama, sa aming buhay, sa aming pamilya, na iningatan at pinagpala Niyo po. Ama, dinadalangin po namin ang bansang Pilipinas. Naway ito'y patuloy na maging malaya, Ama. Malaya kami makapagpuri, malaya kami makapaghayag ng iyong salita, Ama. Malaya kami makapagyaya sa mga tao na si Jesus lamang po ang way na maligtas ang kanyang kaluluwa, Ama. Ama, salamat po sa bansang Pilipinas. Ama, pagpalain Niyo po ang nanungkulan nito mula sa presidente hanggang sa pinakamababa. Naway gabayan Niyo po ang kanilang puso at isipan at naway lagi pong kalooban Niyo po ang masunod, Ama. Ama, kalooban Niyo po lahat ng nakaluklok sa gobyernong ito, Ama. Katulad na sinabi ni Jesus kay Pilate, hindi ka maging hari kung hindi kalooban ng Diyos. Ama, lahat na nanungkulan ito ay kalooban Niyo po at naway patuloy Niyo po silang gabayan, Ama. Ama, dinadalangin ko rin po ang membro po, Ama, na dito, pagpalain Niyo po. Pagpalain Niyo po ang hindi po nakapunta, Ama, sa anong kadalahanan, Ama. Naway pagpalain Niyo po sila. Ama, naway sa next Sunday, Ama, naway makita po namin. At marami po kaming, masaya po sa pakiramdam, Ama, na marami kaming nagpupuri sa inyo. Ama, dinadalangin po din namin, Ama, church na to, pagpalain Niyo po ito. Pagpalain Niyo po yung upper, Ama, naway patuloy po kami lumago, Ama, naway makapagyaya po kami, Ama, ng mga tao na hindi pa po nakakilala sa inyo. Naway mayaya po namin sila, Ama, na mag-build ng relasyon sa inyo, Ama. Ama, salamat po sa laging pagdinig sa aming panalangin. Nawa hindi po hadlang ang aming kasalanan, Ama, upang digin ang aming panalangin, Ama, patawad po sa aming kakulangan at kalampasang nagawa laban sa inyo, Ama. Ama, dinadalangin din po namin, Ama, sa pastor na nagtayo dito, sa magme-message, Ama, langisan niyo po kanyang bibig. Naway i-prepare niyo po yung puso at isipan namin. Naway matanggap po namin ang mensahe, Ama, ng buong puso at may pasamuhay namin araw-araw, Ama, upang maging handa kami sa pagparating ni Jesus, Ama. Ama, naway pagpalain Niyo po siya at higit sa lahat, Ama, pagpalain Niyo po lahat ng pastor sa buong mundo. Lalo-lalo, Ama, sa mga missionaries na pumupunta sa mga lugar na bawal, sa mga lugar na kunting pagkakamali, Ama, ay buhay ang kapalit. Pagpalain Niyo po sila. Magpadala ka ng anghel upang magpala sa kanila, Ama. Ama, sa lahat po namin panalangin, Ama, ay pinupurihan ka namin. Dahil alam po namin, Ama, na lagi po kayo nakikinig at lagi po sinasagot ang aming panalangin, Ama. Lalo-lalo na pagkalooban Niyo po, Ama, po na nasunod, Ama. Salamat po, Ama, sa pagdinig. Ito'y sabot dalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God.